ang kwento ng negosyante at ang paglalakbay sa mga banal na lugar. Noong unang panahon, may isang negosyanteng ang tanging layunin sa buhay ay kumita ng pera. Labis na nababahala ang kanyang anak dahil sa pagiging sakim nito sa kayamanan. Isang araw, may isang tao na dumating sa kanyang tindahan at humingi ng tulong upang makapaglakbay sa isang banal na lugar. Sinabi ng anak ang ugali ng kanyang ama at iminungkahi na isama ito sa paglalakbay upang magkaroon ng pagbabago sa kanyang puso. Sa huli, napilitan ang negosyante na sumama sa banal na paglalakbay. Dinala siya ng binata sa ilang banal na lugar. Ngunit nanatili pa rin ang kanyang pagiging makasarili at materialistiko. Sa huli, dinala siya ng binata sa isang libingan kung saan nasaksihan niya ang pagsunog sa mga bangkay. Napansin ng binata ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ng negosyante at tinanong ito kung ano ang iniisip niya. Sumagot ang negosyante, "Iniisip ko na hindi pa sapat ang kinikita ko sa negosyo sa tela. Sa dami ng bangkay na sinusunog, kung nagtayo sana ako ng negosyo ng panggatong, mas marami pa akong kikinikita." Doon napagtanto ng binata na ang taong ito ay lubos nang nalulong sa makamundong buhay. Ipinapakita sa kalagayan ng mga taong materialistiko na labis na nalulong sa paghahangad ng kayamanan at pansariling kasiyahan hanggang sa tuluyan na silang makalimutan ang tunay na layunin ng buhay. Ang kanilang isipan ay nababalot ng labis na kagustuhan sa material na bagay, kaya naman nawawala sa kanila ang tamang pangunawa sa kanilang tunay na likas na tungkulin bilang espiritual nilalang. Ipinapakita ng negosyante kung paano maaaring mabulag ang isang tao sa labis na paghahangad ng kayamanan na nagiging hadlang upang maunawaan ang mas mataas na layunin ng buhay. Ang taong labis na abala sa makamundong kasiyahan tulad ng pagkain, pagtulog, pakikipagtalik at pagtatanggol ay madalas nakakalimot sa kanilang tunay na tungkulin at espiritual na layunin. Ang kawalang kontrol sa sarili, ayon kay Prahlad Maharaj, sa Srimad Bhagavatam 7.5.30, ang hindi pagkontrol sa sarili ay nagdudulot ng masamang kinabukasan. Ang mga taong lubos na nahuhumaling sa makamundong kasiyahan ay patuloy na inuulit ang mga bagay na hindi naman nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Ang tanging paraan upang makahanap ng tunay na layunin ng buhay ay sa pamamagitan ng paggabay ng isang mahatma o dalisay na deboto ng Panginoon. Ang pakikisama sa mga dalisay na deboto ay nakakatulong upang malinisan ang puso at isipan. Sa Srimad Bhagavatam 7.5.30, sabi ni Prahlad Maharaj, dahil sa kawalan ng kontrol sa kanilang pagnanasa, ang mga taong lubos na nahuhumaling sa makamundong buhay ay patuloy na humahantong sa masasamang kaligayahan. Inuulit-ulit nila ang parehong material na kasiyahan, kahit hindi naman ito kailanman nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Ang kanilang likas na hilig patungo sa Diyos ay hindi kailanman nagising, maging sa pamamagitan ng sariling pagsisikap, pangaral ng iba, o kahit nasa kombinasyon ng dalawa. Ang tunay na kayamanan ay nasa pagkilala sa ating espiritual na tungkulin at paghahangad ng tunay na layunin ng ating pag-iral. Haribol.